Takot ka ba na baka iwan ka niya? Or takot ka ba na baka magloko siya sa inyong relasyon? Pues ngayon, hindi ka na matatakot dahil ituturo ko sa inyo paano siya hindi magloko sa inyo o talagang ikaw lamang ang kanyang uuwian. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, and sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kaganitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagpo-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa akin ng WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano siya hindi magloko sa inyo, paano siya na hindi matutukso sa iwa, and talagang yung puso at isip niya ay nasa iyo lamang. Yung tipong kahit na pagsalitaan kanya ng masakit ay hindi niya magawa. So dito is kailangan mo dito ng kanyang damit. So damit niya pwedeng yung nalabhan na, pwede ring hindi. So ayun po, basta damit niya lamang. So yung t-shirt niya or ano man ang yung meron ka na damit niya, basta ito ay damit. So ayun, ihanda mo lamang yung damit niya, and syempre yung sarili mo lang, kailangan na ihanda mo lamang dito ay yung sarili na kailangan alam mo sa yung sarili na gustong gusto mo itong gawin at buo ang yung loob sa paggawa nito, and gusto mo na hindi siya magloko sa inyo at ikaw lamang ang kanyang mamahalin, at kahit na ano ang gagawin mo ay ikaw at ikaw lamang ang kanyang pipiliin. So ayun, kapag ready na yung damit niya, ang gagawin mo lamang ito ay inyo lamang itong kausapin ang kanyang damit. Or di kaya, kung kayo ay may anak na, ay inyo itong papahigaan sa inyong anak. So, ganito ang gagawin ninyo kapag kayo ay may anak. So, yung damit ng asawa mo ay iyong papahigaan ng inyong anak. Again po, pwedeng nalabahan na at pwede rin hindi. Nakadepende sa inyo kung ano ang gagamitin ninyo. Papahigaan ninyo ito ng inyong anak, and pagpahiga mo nito or unanan niya, pagkauna ng inyong anak sa kanyang damit ay sabihin ninyo dito, ang iyong kaluluwa at kaluluwa ng iyong ama or ina at ang aking kaluluwa ay iisa, wala kang ibang uuwian or wala kayong ibang uuwian kundi ako lamang, wala kayong ibang mamahalin kundi ako lamang, maging mataas ang respeto ninyo sa akin. Yun ang sasabihin po ninyo. Pwede siyang gawin siya araw-araw tuwing pinapaunanan ninyo ang kanyang damit sa inyong anak. So kung magtatanong ka, paano kung wala pa kaming anak? So ikaw po ang yung mag-uunan ng kanyang damit. So unanan ninyo ang kanyang damit at sabihin nyo pa rin, ang iyong kaluluwa at ang aking kaluluwa ay isa, wala kang ibang mamahalin kundi ako lamang, at wala kang ibang uuwian kundi ako lamang. Yun ang gagawin ninyo. So wala sa araw, wala sa oras, pwede mo itong gawin. Tunay yan. At ni kahit isang masakit na salita ay hindi ka kayang gawan ng masakit na salita ng inyong partner kapag ito ay inyong ginawa. Yes po, totoo yan, dahil yan po ang ginagawa ko sa aking asawa, and ilang years na kaming nagsasama, kahit minsan ay hindi niya ako napagsalitaan na nakakasakit sa akin. So, ganun po, at hindi rin kami nagagawang mag-away. So, ganun po ang impact kapag ito ay inyong ginawa. So, ayun po, sana ay makatulong din po ito sa inyo para sa inyong pamilya. Salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.